Mga ka-reloan, akala ko nga bagong loan application na naman yung nakita ko kasi habang nag scroll nga ako sa Facebook ko, lumabas na naman itong ads na to. Syempre tayo ng mga ka-reloan, pag may nakita tayong pass approval, instant cash, mabilis mag-disburse, biglang nagiging financial expert eh. Kaya sabi ko, sige nga, try nga natin yan. Download ako agad ng loan application at ayan nga siya si Peso Here. Ang dami na rin nakagamit sa kanya. 1 million downloads na nga itong application na to. At nirelease siya noong June 27, 2025 and updated siya nitong January 8, 2026. So ito nga nakalagay dyan ay offered siya ni TechTac Lending Corporation. So nakaregister nga daw ito kay SEC at ayan up to 50,000 nga daw yung loan amount sa kanya and flexible terms din daw. At pagka-download ko nga sa kanya, ayan na yung lumabas. Ayan yung kanyang pinaka-homepage. Ayan, pagka-open ko ng application, parang iba naman talaga. Iba rin yung kulay niya, kulay violet pa nga siya bago siya sa aking paningin talaga. At ang nakalagay nga dyan sa akin ay loan amount up to 10,000. So terms niya 60 days and secure loans daw. Then apply na natin yan. Pagka-apply ko nga syempre, usually naman nangingi sila ng mobile number para mabigyan tayo ng verification code. Then bigay na natin yan. At ayun, pinag-enter niya pa tayo ng password. 6 numbers lang naman daw. At pagkatapos nga nun, ayan, bumalik tayo sa homepage na dagdagan pa ng 500 pesos yung loan amount natin, naging 10,500 pa. At pag-apply ko, nakakagulat kasi facial recognition agad. Parang nagulat ako noon kasi hindi karaniwan na facial recognition, di ba, ang unang hinihingi sa atin ng mga loan application. Ano yun? Bakit ganun? Meron na ba akong information sa kanya kaya ganun? Pero sige, tinuloy ko pa rin. Ayan, nag-facial recognition ako sa kanya. Then bumalik na naman sa homepage niya. 10,500, then apply ulit natin yan. Tapos ang lumabas na product list. So nagtataka na ako, bakit hindi niya ako hinihinga ng details? Pero sige, wow ang efficient. Kasi facial recognition lang, wala nang iba. Kilala na ba nila ako? Pero syempre, itinuloy ko pa rin nga. Ayan, tiningnan ko yung mga product list niya at ayan, meron siyang peso 20, peso 15, peso 18, 23, peso 14, peso 10, peso 11. Recommended nga niya sa atin itong nasa unahan yung 10,500. Then yan yung ika-cash out ko sana. At pagpunta ko dito sa loan, sa 3 peso siya nahati, yung 10,000. Naging peso 14, peso 10, and peso 11 na may ino-offer na tig 3,500. So, tiningnan ko yung details niya. Application amount natin 3,500, ang marireceive lang natin ay 2,100. So sa lahat ng peso na to, 2,100 lang yung marireceive natin at kada isang product ay may kakaltasan ng 1,400. So bali ang matatanggap lang natin kada product na to ay 2,100 which is 6,300. Okay, 6,300 lang ang matatanggap natin na ang ine-expect natin dapat ay 10,500 kasi yun yung in-apply natin. And yung manage fee niya na 1,400, eto yun. Meron siyang interest fee na 123, meron siyang account management fee na 319, meron siyang platform service fee na 319 din, meron siyang risk fee na 319 din at credit fee na 320. Wow, sobrang daming kinakaltas. Halos kalahati na nung ilo-loan natin. At syempre, natakot akong i-confirm to. Sa baba nito kasi nakalagay na doon, withdrawal channel. So kapag naglagay na ako ng withdrawal channel dyan, posible na baka ma-disburse ito agad kapag ka nag-confirm ako. Hindi na niya i-review, ganyan. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, karaniwan kasi sa mga ganito, clickbait yung ganyan, parang ganun eh. Kapag nakapaglagay ka, tas wala nang auto-confirm na to, ganyan, syempre magdi-disburse agad yan kasi kita na nila sa atin yan, paldo-paldo na agad sila sa atin yan. Kaya kapag ganyan, huwag kayo agad magki-click. Eh di ayun, binasa ko muna yung kanyang lending policy at nakalagay nga dyan, by clicking agree and applying for a loan from Superspace PH Lending Inc. kasi doon naka-under si Peso Here, through the application and or platform Peso Kwento, you confirm that you have read, understood, and accepted all terms and conditions herein. So kaya pala hindi niya na ako hiningan ng basic information ko or ng details ko. Kasi naalala ko, nakapag-apply na ako kay Peso Kwento. Pero sobrang dami nga kasing reklamo kay Peso Kwento dahil nanghaharas, kagaya nito.
maraming kaltas. So ayun, eto pala ay kakambal lang ni Peso Kuwento. So parang iisa lang si Peso Here at si Peso Kuwento. So ngayon dahil hindi ko nga itinuloy ito kasi maliwanag naman mga Carlo na hindi ito recommended dahil hindi nga buong matatanggap, sobrang laki ng kaltas niya at hindi rin totoo yung kung ilang buwan siyang babayaran dahil ito po ay 7 days to pay lang. At syempre, nagpunta na ako agad dyan sa settings sa may mind. Tiningnan ko na agad kung meron bang delete account dyan. So, sa kasamaang palad, wala pong delete account to. So, parang nagpamigay lang tayo dito ng info natin, ganyan. Kung nakapag-facial recognition tayo, ay nakapag-send lang tayo sa kanya ng selfie natin. Then sa Peso Kuwento, nandun naman yung ating details. Matagal ko nang binura yun. So, ibig sabihin kahit nag-delete na ako sa Peso Kuwento, hawak pa rin nila yung information ko. And ito ay sobrang red flag. So, wala akong nagawa, wala siyang delete. So, ang ginawa ko na lang, in-uninstall ko na siya. Then, ayan, nagpunta na nga ako dito ngayon. Nag-research na ako ng mga reviews tungkol dito kay Peso Here. At ang karaniwang problema nga nila ay kung paano nila maibabalik kay Peso Here yung kapital na lang or yung pinaka-principal na lang ng loan amount nila. Kasi nga, halos kalahati yung natanggap nila. So, Loan, kung gusto mong malaman kung paano rin ba ibabalik at masettle yung utang mo kay Peso Here, tapusin mo tong video na to. Pagkatapos nating magbasa nitong mga reviews na to, ay sasabihin ko sa inyo kung paano yung gagawin ninyo para maibalik or makapag-settle kayo nang hindi kayo malulugi dito kay Peso Here. Ayan, sabi nga dito, grabe yung pangaharas. Ngayon pa lang yung due date pero grabe na silang mangharas. Eto naman, yesterday pa lang, hinaharas na nila ako. Sinubukan lang daw niya yung app pero ang bilis nila mag-send at nakakagulat. Pagka-receive mo ng details, malaki na ng binawas. So mga Loan, kung nagbabala kayo dito kay Peso Here, sana nakatulong itong review natin sa inyo. Kasi ibabaon kayo nito ng sobra-sobra. At eto nga mga Loan, nagko-comment daw sila sa mga FB posts. Pero okay na daw yan, naayos na daw niya kasi at nakipag-usap nga siya. So hindi naman daw sila na post pero nagko-comment sila kahit na naka-lock profile ka sa mga nakatag, doon sila magko-comment sa'yo. And nangaharas din sila, tumatawag din sila sa mga contact reference. At ito nga mga Loan, ang dami kong nabasa dito na ganito ang ginawa nila para masettle nila yung utang nila kay Peso Here. Nag-email sila dito, ayan sa email na yan, dyan kayo mag-direct ng email para mapakiusapan nyo. Huwag daw doon sa mismong application. Huwag dito sa nada-download natin. Dito kayo sa email pumunta. Kasi kung sa application lang daw kayo makikipag-usap, wala. Tapos magbabayad kayo ng pinaka-principal lang, hindi mababawas. Pero dito daw sa pinaka-email, makakausap nyo talaga yung management nila, mas mabait daw kumpara sa mga agent. At pumapayag talaga sila na masettle nyo kahit na yung pinaka-principal amount lang. Halimbawa, kung ang marireceive nga natin sa 3.5 ay 2.1 at ang gusto mo lang ibalik ngayon ora mismo yung 2.1 ay mag-email ka na dyan. Pumapayag sila, sabihin mo lang wala kang trabaho, hindi mo kayang bayaran, o kaya naman natanggal ka sa trabaho dahil sa pangaharas ng agent nila dahil tawag ng tawag, sinira na yung pagkatao mo. Yun, papayag naman sila. Ganyan yung mga sinabi nila at na marami dito mga Loan na talaga namang nakapag-settle. Kasi yung iba dito hindi talaga nila binayaran, yung iba nag-overdue ng matagal, then nabasa rin nila dito na kailangan nga lang mag-email at ayun, naging okay naman, naging successful naman nakapag-email sila, nakapag-settle naman sila. Mga Loan, alam ko kapag emergency talaga at kailangan na kailangan natin ng pera, click lang talaga tayo ng click. Pero kung hanggat maaari, iwasan nyo yun lalo na kapag ganito. Kasi masisira ang buhay natin dito. Kaya Loan, kung natatandaan mo at nakapag-process ka kay Peso Kuwento, posible na kapag na-download mo itong application na to, magaanan ka rin at sabihin mo sa sarili mo na wow, ang bilis naman dito, talagang for emergency to. Kasi wala na masyadong hihingin sa'yo. Kasi nga, ay si Peso Kuwento rin to. Kakambal siya ni Peso Kuwento. At ayun nga, dahil nga naka-SEC registered naman ito, lagi ko naman sasabihin sa inyo, hindi ulit SEC registered yung company ay safe na agad itong utangan. Kagaya niya, nangaharas sila at sobrang laki nga ng tubo at sobrang bilis lang din ang repayment plan, kaya hindi pa rin safe. Kaya mahalaga talaga na nanonood tayo ng review, nagbabasa-basa tayo bago tayo mag-click ng pangungutang. Kasi mga Loan, ang tunay na kalaban dito, yung 7 days to pay at saka yung napakalaking nilang kaltas. Grabe, hihilahin ka talaga nito pababa, palubog, palubog, palubog. Parang kakareceive mo pa lang nung perang inutang mo, babayaran mo na agad bukas, tapos ang masaklap, ang laki pa ng kailangan mong bayaran. Kaya importante talaga mga Loan, basahin nyo mabuti yung total repayment bago kayo mag-confirm. Kasi minsan ang saya ng approve, di ba? Aminin nyo
yan, kapag ka na-approve tayo sa isang loan, ang saya talaga. Iba yung saya na meron ka ng hawak na pera. Pero kapag nakita mo na yung babayaran at kung kailan ka magbabayad, ikaw naman ang maa-approve sa stress. Mabilis approval, mabilis disbursement, hindi ka na halos makahinga, nasa GCash mo na agad yung pera. Kaya gets ko rin kung bakit umabot ng 1 million ang nag-download dito kay Peso Here. Kasi tuksong-tukso sila lalo na kapag emergency, di ba? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon mga ka-reloan. At ito ang pinaka-importante mga ka-reloan. Alam ko, minsan dumadating talaga tayo sa punto ng buhay natin na nahihirapan na tayong magbayad ng mga utang natin. Pero wag tayo basta-basta mang-ghost or talikuran nito. Mas okay pa rin yung makipag-usap ng maayos kagaya nito, nakakapag-settle naman sila, napapakiusapan naman, humanap lang tayo ng way. Kasi habang naka-ignore calls ka, mas tumataas yung anxiety mo, di ba? Kasi yung simpleng unknown number nagiging horror movie na kapag nakakita ka na ng ibang number na tumatawag sa'yo, naku, iba na yung kaba na nararamdaman mo. Aminin mo yan. At isa pa mga ka-reloan, ingat din tayo sa permissions ng mga ganitong application. Kasi minsan sa pagmamadali natin, allow lang tayo ng allow. Totoo yan, di ba? Lalo na kapag naman yung loan ay hindi naman magpo-proceed kung hindi tayo mag-a-allow. Camera, allow. Contacts, allow. Location, allow. Pati yata kaluluwa natin, nahi-allow na natin. Kaya basahin nyo mabuti kung ano yung ina-access ng app bago kayo mag-proceed. So, ayun nga mga ka-reloan, ulitin ko lang, disclaimer lang po, hindi po ito sponsored, hindi po ako agent, and nasa sa inyo pa rin naman ang 100% na pagpapasya kung gusto nyo umutang dito. Ito po ay pag-share lamang ng aking experience and educational purposes lamang din. Kaya kayo mga ka-reloan, ano ang experience nyo kay Peso Here? I-comment nyo naman dyan sa baba. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong honest review, please like and mag-comment ka na rin kung meron ka pa bang loan application na gusto pa nating i-review. Kung natatakot ka, syempre ako muna. And i-share nyo na din to para makapagbigay tayo ng babala sa iba. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka tuwing mag-upload tayo. And yung mga hinihingan ko ng number sa GCash ay hindi sila nagre-reply. So, mag-reply kayo agad kapag hiningan ko na kayo ng number. I-PM nyo na ako sa page ko para masendan ko kayo agad. Yun lang mga ka-reloan, maraming salamat sa panonood and sana ay iwasan na natin yung tapal-tapal system para hindi tayo mabaon sa utang. Yun lang and God bless you all. See you on my next vlog. Bye! Boya!